batas ay sinunod ng mga manggagawa. Maliban pa na ang ipinagtatanggol ng mga manggagawa ng Nestle Cabuyao ay mismong desisyon ng Korte Suprema noong 1991 pa. Bago naging desisyon ng Korte Suprema noong 1991, ang pangunahing benepisyo ng mga manggagawa sa ilalim ng retirement benefit na dapat ay bahagi ng kasunduan sa pagitan ng employers o Nestle management at ng unyon ng mga manggagawa. Nagbuwis ng buhay ang aming dating tagapangulo na si kasamang Meliton Roxas at wala siyang awang pinaslang doon sa harap ng aming picket line sa harap ng gate ng Nestle noong January 20, 1999. At dito nagkaroon ng resulta ang kanyang pagkapaslang. Naging desisyon ng Korte Suprema noong 1991 sa panahon ni Chief Justice Narbasa na ang retirement benefits ng mga manggagawa ay dapat pag-usapan sa loob ng collective bargaining agreement sa pagitan ng management ng Nestle at ng unyon ng mga manggagawa ng Nestle. Pero ito ay tahasang nilabag ng management ng Nestle. Nitong 2002, ginamit ng management ang dating sekretary ng paggawa na si Labor Secretary Patricia Santo Tomas. Binawalang magwelga ang mga manggagawa kahit pa ang ipinagtatanggol naming mga manggagawa ay mismong desisyon ng Korte Suprema ng ating bansa. Hindi kami pwedeng magwelga at nag-utos si Secretary Patricia Santo Tomas kahit hindi siya bahagi ng Korte Suprema, hindi siya abogado. Ang retirement benefits daw ng mga manggagawa na desisyon ng Korte Suprema ng 1991 ay hindi na aplikable sa kasulukuyang panahon. Meron palang expiration date ang desisyon ng Korte Suprema katulad ng mga gatas na may melamine tulad ng Nestle. Yan ang ipinagtanggol ng mga manggagawa ng Nestle. Mga kasama, hindi simpleng retirement benefit ang ipinagtatanggol ng mga manggagawa ng Nestle. Ang ipinagtatanggol ng mga manggagawa ng Nestle ay soberanya ng ating bayan na nilalabag at niyuyurakan ng management ng Nestle. Dahil kapag nagtagumpay ang management ng Nestle sa pagyurak sa batas ng Pilipinas sa desisyon ng ating kataas-taasang hukuman, napakadaling yurakan ng iba't ibang mga employers o multinational companies ang batayang karapatan ng manggagawang Pilipino. Tulad ng nangyayari na sa kasulukuyang kalagayan. Kahit labag sa batas ang kontraktualisasyon, pero ito'y tuloy-tuloy at lansakang nilalabag ng mga employers sa pakikipagsabuatan ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Hindi lang dyan natapos ang kalbaryo ng mga manggagawa ng Nestle. Sa ilalim ng assumption of jurisdiction power ni Secretary Patricia Santo Tomas sa pagbabawal sa welga, inutusan pa ni Secretary Santo Tomas ang mga pulis o alagad ng batas at ang mga military upang panghimasukan ang makatarungan at makatwirang ipinaglalaban ng mga manggagawa ng Nestle. Kung kayo ay napapadako doon sa Barangay Nyugan, Cabuyao, Laguna, simula noong January 28, 2002 hanggang sa kasalukuyan, nito lamang katapusan ng 2007, inalis ang mukha ng Animoy War Zone doon sa harapan ng Nestle Cabuyao. Dahil nung panahong January 28, 2002 hanggang huling bahagi ng 2007, naandyan ang barbed wire, naandyan ang mga container van, 24 oras na binabantayan ng mga kapulisan ang dalawang gate ng Nestle. Ang tanong naming mga manggagawa, nasaan ang alagad ng batas? Sila ba ay alagad ng mga mamamayan na nagtataguyod ng batas para sa mamamayang Pilipino? O sila ba ay alagad ng mga lumalabag sa batas dito sa ating bayan? Ngayon, wala nang ang container van,
Wala na ngang barbed wire sa harapan ng Nestle Cabuyao. Nandoon ngayon ang detachment ng Laguna Industrial Peace Police Action Group sa loob mismo ng pagawaan ng Nestle Cabuyao. Natakot na makita ng mamamayan kung papaano nakikipagsabuatan ang mga kapulisan sa tuloy-tuloy na pagsasamantala at pagyurak ng Nestle sa ating kasarinlan. Aminado ang Laguna Industrial Peace Police Action Group na meron silang detachment doon sa loob ng planta ng Nestle Cabuyao. Kaya sila nagtago mismong International Labor Organization base sa kanilang pagsisiyasat at pag-iimbestiga. Malinaw na may militarisasyong nangyayari sa maraming pagawaan sa mga industrial belt ng Laguna kasama ang Nestle Cabuyao Philippines. Kasama rin na kinukundina ng International Labor Organization ang mga pamamaslang sa mga leader manggagawa at pagharas o pananakot sa mga manggagawa at leader manggagawa dito sa ating probinsya. Kaya nagtago sila sa loob ng planta ng Nestle Cabuyao. Ang mga kasama nating manggagawa ng Toyota, ang ipinagtatanggol ng mga manggagawa ng Toyota ay kung paano nila ipagtatanggol ang pagtatayo ng kanilang unyon. Mga kasama, nanalo ang mga kamanggagawa natin sa Toyota base sa desisyon ng Korte Suprema na dapat igalang at sundin ng management ng Toyota ang pagkilala sa unyon ng mga manggagawa ng Toyota at makipag-collective bargaining ang management ng Toyota sa mga manggagawa ng unyon ng Toyota. Pero sa halip na ito ay igalang ng management ng Toyota at itaguyod, puwersahin ng pamahalaan kasama ang Department of Labor at alagad ng batas para sundin ito ng management ng Toyota. Ano ang sagot ng pamahalaan? Anong sagot ng mga ahensya ng pamahalaan? Militarisasyon. Kung sa Nestle, merong detachment sa loob ng lipag matapos madiskubre ng ILO, ang lipag police o yung Laguna Industrial Peace Police Action Group ay nasa mismong harap ng gate. Nandun yung permanent structure o detachment ng lipag sa gate ng Toyota Company doon sa Santa Rosa, Laguna. Marami pang karumaldumal na kinakaharap na kalagayan ang mga manggagawa. Ang sagot ng ating pamahalaan, sa halip na ipatupad ang mga batas para sa mga manggagawa, base na rin sa itinatadhana ng ating saligang batas ng Pilipinas na di umano ang mga manggagawa ang batayang tagapagtuloy at tagapag-angat ng ekonomiya ng ating bansa, kung kaya itaguyod ang kanilang kapakanan. Ang sagot ng ating pamahalaan, bala, karahasan at pagsasabi pang mga terorista. Nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, Laguna. Noong September 27, 2003, nang binigyan o inaugurate ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang mga bagong halal na lokal na opisyal dito sa Santa Cruz, Laguna. Katatapos lang niyang mag-factory visit doon sa Nestle Philippines Cabuyao Factory, na kung saan nandun ang aming picket line sa gilid ng gate ng Nestle. Itinulad ni Ginang Macapagal-Arroyo ang mga manggagawang nagwewelga tulad ng kidnap for ransom syndicates, gambling lords, drug lords na nagte-terrorize sa mga manufacturing firm. Mga kasama, terorismo ba o terorista ba kaming mga manggagawa na ipinagtatanggol ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng manggagawang Pilipino? Terorista ba ang mga manggagawang ipinagtatanggol ang mismong desisyon ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas? Mga kasama, hindi lamang isang desisyon ng Korte Suprema ang ipinagtatanggol ng mga manggagawa ng Nestle.
Noong August 22, 2006,